parang pinatatagal ng ilan nilang mga kasamahan. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's video, mainit guys. Mayor Hani Lacuna bumanat na sa Team Yorme. At ibinida itong si Mr. Pukpuk o itong si Vice Mayor Yul Serbo at kanyang mga kakamping councilor. Pero sinisi ang mga councilors na kakampi ni Yorme. Yan guys, so bago yan, kumusta po yung mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel na Palaki ng Palaki. At sa mga Iskonians na wala naman dito sa Maynila at hindi taga Maynila, kundi nasa mga iba't ibang panig ng mundo sa abroad guys, di ba? Maraming salamat po sa inyo at dalangin ko na sana ay mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat po. So ito na guys, bumanat na nga itong si Mayor Hani Lacuna dahil sa ayudang pinamimigay. So na-vlog natin, di ba? Sa Tondo na may 2,000 halos nasunugan. Pagkatapos na, di ba, si Yorme, kumilos ka agad guys, di ba? Pinakita natin. Sabi niya, mag-iipon lang ako ng, mangangalap lang ako ng pera, babalik din ako. So, kinabukasan, bumalik, may dalang 10 million. Di ba? Pinamigay sa 2,000 pamilya, tigli 5,000. So, yung tao talagang masaya, nakita natin. At eto na nga, si Mayor Hani Lacuna naman ang dumating para mamigay. Pero may halong pagbanat at paninisi kung bakit sila na-delay. Baka kasalanan ba ng Team Yorme kung bakit mabilis silang umaksyon, di ba? Tapos kayo itong makupad sa pagtulong at sinisi nyo pa yung councilor na komisyon. Narito guys, panoorin muna natin tapos bigyan natin ng reaksyon. Sa inyong lahat, magandang hapon. Kanina pa kayo nakatayo. Nako, ako na ho ang nanghihingi ng paumanhin. Dahil dapat kanina pa kaming alas 4 nandito. Lagi ko nga hong sinasabi sa aking mga kasamahan, ayaw na ayaw ko pong nagpapahintay ng tao. Dahil alam ko po. So, doon muna tayo guys. Ayaw daw niya magpahintay ng tao. Ilang araw na ba? Mula nung masunugan, di ba? Alam naman natin, nagpunta siya nung isang araw, pero wala pa siyang binibigay na cash na ayuda guys, di ba? Kundi, ngayon pa lang talaga. Dahil siguro, nakita niya, di ba? Namigay ng cash itong si yung Team Yorme. At saka medyo na ano siya doon. Medyo na-alarma siya. Nakita niya naman na napaka saya ng crowd, di ba? Lalo na yung mga nasunugan, talagang sobrang saya nila. So, yung sinasabi niyang na-delay daw, ayaw niya magtahin tao, delay na po talaga. Mayora, ilang araw na nasunugan, alright? So, ano natin guys, tuloy natin ha. Napakabigat na ng inyong pinagdaanan, ipinaghihintay pa rin namin kayo. Pero sadya sigurong hindi maiwasan. Kanina po ay pinakiusapan ko ang Konseho ng Maynila na magpasa ng isang resolusyon para sa agarang pagbibigay sa inyo ng tulong pinansyal. Dangan nga lamang po hindi ko malaman sa kung anong dahilan ay tila ho ba parang pinatatagal ng ilan nilang mga kasamahan. Pero sabi ko sa kanila, huwag silang bibitaw. Pilitin nila na maipasa ang resolusyon bago kami pumunta rito. Dahil alam ko po, So, yun guys, di ba?
Ayun na. Bumanat na siya, guys, di ba? Bakit daw pinatatagal ng mga councilors na kakampi ng Team Yorme, di ba? Dahil sabi daw niya, gumawa siya ng resolusyon para magpasa nga siguro ng budget na ibibigay sa tao. Actually, guys, si Mayor Hani Lacuna, siya naman nasa pwesto, di ba? At alam naman natin, kumampi siya dito kay Martin Romualdez o sa partido ni BBM, di ba? Sumama siya dyan. Na, ibig sabihin, napakaraming pondo dyan, guys. Napakaraming miyembro na pwede naman niyang hihingan kagad ng tulong, di ba? So, sinisisi niya dito, bakit daw pinatatagal? Actually, kaka-vlog ko lang kanina yan. Ang gusto lang ng mga councilor o minority na kakampi ni Yorme ay ipakita yung agenda. Di ba? Kasi hindi nila alam nagpapasalas sila ng batas, hindi nila alam. Iniisip ko na, baka mamaya ayaw talagang ipaalam dahil nga magbibigay silang pera at baka matunugan ni Yorme na magbibigay ng tigta 10,000. 5,000 ang binigay ni Yorme. Pero actually, malaking pera na yun, guys. Di ba? So, tuloy pa natin, guys. Tuloy pa natin. Para nung pinagdaanan, kanina pa kaming alas 4 nandito. Lagi ko nga hong sinasabi sa aking mga kasamahan, ayaw na ayaw ko pong nagpapanintay ng tao. Dahil alam ko po, napakabigat na ng inyong pinagdaanan, ipinaghihintay pa rin namin kayo. Pero sadya sigurong hindi maiwasan. Kanina po ay pinakiusapan ko ang Konseho ng Maynila na magpasa ng isang resolusyon para sa agarang pagbibigay sa inyo ng tulong pinansyal. Tangan nga lamang po hindi ko malaman sa kung anong dahilan ay tila ho ba parang pinatatagal ng ilan-ilang mga kasamahan. Pero sabi ko sa kanila, huwag silang bibitaw. Pilitin nila na maipasa ang resolusyon bago kami pumunta rito. Dahil alam ko po, yan ang kinakailangan ninyo ngayon. Tama ho ba? Kaya pasalamatan po natin ang ating mga konsehal. Konsehal Nino de la Cruz, Konsehal Marjon Isidro, Konsehal Babilib na iwan pa yata doon. Andito naman ang kanyang anak, si MC Babilib. At syempre, ang ating Vice Mayor Yulce Bonieto na kanina pa inaaway nung iba nating mga konsehal. Hindi ko maintindihan. So, ayun guys, di ba? Yun na yung agenda niya. Di ba? Una, sinisi muna yung mga councilor na kampi ni Yorme dahil pinatatagal nga daw yung resolusyon. Pagkatapos niyang bumanat, anong sabi niya? Pinuri na niya, guys. Yung mga councilor. At lalo na itong si Boy Pokpok o itong si Vice Mayor Yul Serbo na inaaway daw. Hindi naman siya inaaway, guys. Nagpapaliwanag lang. Humihingi lang ng kasagutan sa kanilang katanungan, di ba? Itong si JTB Villanueva na kung saan tinatanong niya yung agenda kung ano nga ba yun, bakit wala sila sa Viber group. At ito na nga, baka nga talagang sinadya nila na hindi may pasakagad yung resolution, di ba? Para lang masisi itong mga councilor ni Yorme Isko Moreno nating idol, di ba? So, yun ang lumalabas. Bumanat po na, tapos pinuri niya na pakita sa taong bayan para yung simpatya nasa kanila, di ba? Sa kanila mapunta na parang kasiraan na rin sa team yun. Sabihin, kaya pala, sabi ng mga tao, di ba, kaya pala tumagal dahil sa kanila. Pero hindi naman yun ang totoo, guys. Ang totoo, tinatanong lang ng minority yung agenda ng mga resolution pinapasa, di ba? At wala rin naman talaga sila magagawa dahil pag nagbotohan ng majority, so bakit nila, di ba, talagang pinatagal? Sinadya yun, guys, sa tingin natin, ha? So, tuloy natin, guys, konti na lang to.
ninyo lahat. Meron po tayo dito mga relief goods. At syempre po, ang bawat isang pamilya ay makakatanggap ng tax sa 10,000 piso ngayong hapon na ito. Sana po, makatulong po sa inyo. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Ang inyong pong pamahalaan sa pangunguna po namin ni Vice Mayor Yul Serbo, 10 ng aming mga konsihal, ay hindi po kayo pababayaan at hindi po namin kayo iiwan. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, tignan nyo yung crowd, guys, oh. Tired of dull skin? So, yun guys, di ba? Nagbigay siya ng tigte 10,000 kada family. So, natural, sasapawan niya itong si Yorme. At dapat lang, nang mas malaki ang ibigay niya. Dahil unang-una, siya yung nasa pwesto, di ba? Siya yung nasa pwesto na kailangan talaga ay mas malaki ang ibigay niya. O, kahit delay na, actually delay na yun guys. Eh. Di ba? Kasi kung 5,000 lang din, eh, may masasabi ang tao, sasabihin ng tao, eh, para lang palang hindi nakaupo ito. Eh, kasi si Yorme wala sa pwesto, nagbigay ka agad ng 5,000, di ba? So kaya dinoble niya guys para pakita na mas tumutulong sila, parang gano'n, di ba? At nakita niya guys, napansin niyo ba? Yung crowd pumapalakpak lang, natural papalakpakan siya kasi nagbigay siya ng tulong, di ba? At nakakatulong naman yan. Pero kung titignan mo yung crowd, kumpara yung crowd kay Yorme, parang piyesta, di ba? Dito ang tao, siyempre, natural, tatanggapin niya dahil kailangan lang nila. Pero kung yung ambience, guys, nakita natin yung venue, talagang mas masaya. Mas feel ng tao ang pakikiramay, di ba? Ng Team Yorme kaysa sa kanila. Sa kanila hanggang palakpakan lang, pero nung kay Yorme, talagang piyesta, sumisigaw pa na bumalik ka na, Yorme. So kayo guys, anong masasabi nyo dito? Comment down below lang kayo, di ba? Na sa ganitong banat ni Hani Lacuna at tapos pupurihin niya ang kanyang mga kakampi. So alam na guys, may halong politika na to, talagang ganyan, di ba? So ganito lamang po guys, abangan nyo yung susunod kong vlog. Thank you very much. Manila. God bless.